Hello po muli mga katambay. Nagbabalik na naman po para po magkomento sa inyo. Si Katambay Manong po mga katambay dito po sa ating maliit na channel. Ito po, umpisahan na po natin mga katambay. Yung nangyayari po, lalo po sa ating Vice President, lalo po sa sinasabing pondo ng gobyerno mga katambay. Bakit ko nasabi? Di po ba? Isa po ito sa mukhang sinasabi po nila magiging ground, di ba, ng impeachment ng Vice President, di ba mga katambay? Dahil nga umuugong, di ba, mismo ang sabi ng Vice President, talagang sa kanyang sarili, na sinabi niya na malaki po ang posibilidad na gawin po ito sa Kamara. Dahil nga sa sinasabi nga, walang kamatayang isinusulong ng Makabayan Black sa pangunguna po ng convicted o hinatulan na ng korte na si Franz Castro, si Congressman Castro mga katambay, Representative Castro, na meron na pong hatol ang gobyerno, ang ating hustisya, ang ating hukuman, hinatulan na po ng sinasabi, convicted na mga katambay. Pero nasa Kamara pa rin at binabatikos pa rin ang Duterte, lalong-lalo po ang VP Sara, lalong-lalo na sa kanyang confidential fund, mga katambay, di ba? Yung kanyang confidential fund na walang kamatayan. Pati ang COA, ang Department po ng Audit, di ba? Ang Commission of Audit ay ginagamit po nila para sa pamumulitika, para mapabagsak ang isang Vice President, mga katambay. Pero sa kabila no, di ba? Ang Vice President, isang taon na po, last year, hindi na po siya kumuha ng confidential fund, di ba? Ng sinasabing Intel Fund o confidential fund, di ba? At ngayon din po, mga katambay, tingnan po natin, silipin po natin, gigil na gigil po sila mga katambay. Gigil na gigil po ang Kamara, lalo po ang Makabayan Black, at kasama na po ang mga kapitapitagan nating mga congressman dito po sa issue sa Vice President. At ngayon, isinasawsaw na rin nila ang asawa sa droga. Siyempre, kasama na rin po ang Congressman Pulong at yung mayor pong kapatid ay binibigyan din po ng problema ng pamahalaan, di ba? Ng bagong Pilipinas sa Davao City. At lalong-lalo na, ang ama na dating presidente ay isang damukal din po ang binibigay na issue. Lalo na yung sinasabing EJK at yung war on drugs, mga katambay. At humihingi pa nga ng tulong, di ba? Sa Interpol at sa ICC. Pero hindi po nila magagawa yan, mga katambay. Dadagdagan ko lang kasi malaking problema nila yan. Pagka ginawa nila kay dating Pangulong Duterte na yan ay bigyan nila ng problema at tanggalin nila sa Pilipinas at dalhin sa ibang bansa, baka una pa silang mawala sa palasyo, mga katambay. Komento ni Kamanong. At baka una pang mawala at mabuwag ang Kamara at ang Senado. Dahil ang mga Pilipino, iba po ang mga Pilipino, nananahimik pa lang yan, mga tambay. Tahimik pa lang. At syempre po, sinasabi nga ni Kamanong, hindi lahat ng sundalo ay kayang pasunurin ng administrasyon. At ganun din po ang kapulisan. Hindi po lahat ng kapulisan, generals, ay napapasunod po ng PNP chief. May kanya-kanya pong, may kanya-kanya pong dignidad dyan. At yan po hindi po lahat yan nabubusalan at nabibili ang prinsipyo. May mga prinsipyo po yan. Prinsipyo po ang mga general. Kung meron pong bulok dyan, hindi po lahat ng general ay bulok, mga katabay. Lumalagay rin po sa tama yan. Ayan, naidagdag ko lang po. Pero balik po tayo dito sa issue po ng kaperahan, lalo sa confidential fund o Intel Fund ng budget po, mga katambay. Ito po, may lumabas po ito, mga katambay. Lumabas po ito yung request po for 2025, mga katambay. Nag-request po ang, ito po, yung proposed confidential and intelligent fund for next year, 2025. At gigil na gigil po sila do sa 125 million na binibigyan po nila na napakalaking problema, mga katambay. Parang ang opisina lang po ng OBP ang talagang merong confidential fund na napakalaki ng sinasabi nilang na kinurap, mga katambay. Tanging sinisingle out lang po nila ang opisina ng Office of the Vice President. Pero hindi po nila
sinasabi man lang sa ating mga Pilipino, pati ang media, tikom ang bibig ng mga mainstream media doon sa katotohanan na hindi lang po ang Office of the Vice President ang may confidential fund at yung napakarami pong ahensya ng gobyerno ay mas malalaki po ang confidential fund kisa sa opisina ng Office of the Vice President. Siyempre, alam na naman natin ang sagot, di ba? Ang sagot, pamumulitika. Sabi nga ni Vice President, di ba? Ulit-ulitin ni Kamanong, pag nabalik na sa iyong kapangyarihan at nagkaroon ka na ng power, ayaw mo na itong bitawan. Kahit hindi na totoo ang sinasabi mo, gagawin mo. Dahil yung pakinabang, kapangyarihan, pera, power, at meron pa sinasabing, pati ang sinasabing mahilig ka sa droga, kasama na raw yon, sabi ng Vice President. Ito mga katambay, tingnan nyo po kalalaki ng numero, pero wala pong imik po rito at hindi kinu-question ng makabayang black ito at ng mainstream media yung napakalalaki po na confidential intel fund ng mga ahensya po ng gobyerno. At hindi po rito, at bukod tangi, hindi po isinama rito at hindi po ibinalita at hindi po pinakita sa taong bayan katulad ni Kamanong yung intelligent at sinasabing confidential fund ng Senado at ng Kongreso. Nakatago po yun. Hindi natin alam. Hindi po nila isinama rito. Dito po sa inilabas, mga tambay. Wala po ang Kamara at ang Kongreso. Kaya hindi po alam ni Kamano kung gaano kalaki ang sinasabing confidential fund ng mga senador at sinasabing Senate President at ang sinasabing mga congressman at sinasabing Speaker of the House. Gaano kalaki. Ito po, pangunahan po natin. Ito pong proposed budget po ng 2025 sa pangunguna po ng ating Presidente. Confidential fund, mga tamay. Ito pong confidential fund ng Pangulo. Gigil na gigil sila sa Vice President na 125 million. Yung sa Pangulo po, ito po, next year, ang kanyang hahawakan confidential fund ay tumataginting po na 4.5 billion. 4.5 billion, mga tamay. Gaano karaming pera ito? Yung sinasabi nga ni ni Larry Gadon, Secretary Gadon, yung confidential fund daw ng BP, Office of the Vice President, ay pwede na raw po ipagawa ng mga eskwelahan at ng mga sinasabing pwede na itulong sa mahihirap. Yung confidential ng Vice President na ginastos daw po. At sana raw po ipinagawa na lang ng mga eskwelahan at itinulong sa mga mahirap. Yung 125 million. Samantalang dito po sa kanyang amo, sa Presidente, 4.5 billion. Gaano karaming eskwelahan po ito kumpara mo sa 100 plus million. Mga katambay, ito po ay sa loob lang ng 12 buwan. 4.5 billion po yung propose po ng Office of the Vice President, Office of the President sa kanyang opisina, ang kanyang confidential fund at intel fund, 4.5 billion pesos, mga tambay. Siyempre po, sumusunod po ang sinasabing DND, itong Department of National Defense, sa pamumuno po ni Secretary Gibo. Meron po siyang hahawakang 1.8 billion. Billion hindi million. Billion. Ganito po kalalaki. At yung sinasabi po, sumunod po, itong NICA, itong National Intelligence Coordinating Agency, ay hahawak po ng 991.2 million. 991.2 million. Napakalalaki po. Itong hahawakan nila confidential fund, mga katambay. At sumusunod po ang Department of Interior. Ito po ang DILG. Sa pamumuno po ito ni Abalos, Secretary Abalos. Ahawak din po siya ng 906.6 million. 906. Yung kanya intelligent o confidential fund. Kilalaking numero. Pero tikom ang bibig ng mga makabayang black dito sa mga congressman. Hindi po nila iniimbestigahan kung paano po iginagastos po nila ito. Ito kanila confidential fund. Wala po silang hinihinging resibo rito. Hindi katulad sa Vice President, kailangan bigyan sila ng audit, resibo. Mga katambay, di ba? Hindi mo ba talagang pamumulitika? Political harassment lang ginagawa sa Vice President? Di ba? Mas malalaki po numero nito. At ganun din po last year. Check na mas ganun din halos ang mga confidential fund nito.
Itong year na ito, hindi pa tapos. To 2024 at 2023. Di ba? Kaya makikita po natin yung difference. Tingnan nyo. At yung sumunod po, yung sinasabing DOJ. DOJ po natin. Ang hahawakan po niya confidential fund ni Secretary Remulla ay hahawak po siya ng 597.4 million. Di ba? Bakit kailangan po ng confidential fund ng DOJ? Samantalang nahandyan na yung sinasabing DILG, yung DND. Di po ba? Di po ba dapat ilagay natin ito? Ito, PDEA. Okay ito. Dahil ito po sa mga droga ito. Di ba? Yung PDEA. Meron po siyang 500 million mga tambay. Biruin mo yun. Tingnan natin to. Marami pa eh. Yung lumabas. Ito, yung sumunod, yung Department of Transportation. Pati Department of Transportation may confidential fund, mga tambay. Nilagyan din nila. Naagulat po itong sa Transportation, Department of Transportation. May confidential na 405 million. Samantalang sa Office of the Vice President, 125 million. Gigil na gigil sila. I-impeach pa. Plano pa nila impeach. Hinahabol nila yung 125 million. Pangalawa sa pinakamataas sa bansa natin yung Vice President. Samantalang ito, Department of Transportation, 400 plus million na confidential fund. Di ba? Nakakagulat po. Hindi po ito binubusisi. Hindi binubusisi po ito ng Kamara na talagang sinasabing puro nakatutok lang sila kay Vice President Sara Duterte. Di ba? Pambihira. Tapos ito pang Department of Social Welfare, itong DSWD. Pati DSWD, mga tambay, na nagbibigay lang ng tulong. Kailangan pa rin ng confidential fund. Nagbibigay ka ng tulong, confidential fund. Meron siyang 18 million sa loob ng isang taon. Mga tambay. Tapos eto, meron ditong Office of the President. Sa opisina ng President, yung mga advisor of Peace and itong mga unity sa Office of Vice President, mga advisor. Meron pong 60 million confidential fund, mga tambay. Napakarami po pala. Pati pala mga sinasabing mga advisor ng on peace. Meron din po pala mga confidential fund. At it's yung sinasabing anti-money laundering. Itong council, itong meron din po 7.5 million. Ito, medyo maliit lang, di ba? At itong game amusement, pati game amusement, mga tambay, meron din 4 million. Tipirin mo, may confidential fund pa pala yan. Di ba? At ang matindi, mga tambay, ang matindi, tingnan nyo, kilalaki na sinabi kong numero, di ba? Ang lalaki. Tapos meron pa isa yung LCAC. Meron ako nakita yung LCAC. Asan ba yun? Merong LCAC. Ayun. Nawala mga tambay. Ayun. Na-miss ko mga katambay yung isa. Ito. Alam nyo kayo kay Vice President, mga tambay, sa laki ng numero at napakaraming department, hindi lang po inilagay dito ang opisina po ng Kamara, ang ahensya ng Kamara at ahensya ng Senado, hindi nila nilagay rito yung kanilang confidential fund. Pero, ang Office of the Vice President, zero. Nada. Wala pong confidential intel fund ang Office of the Vice President, mga katambay. Tingnan nyo. Pero gigil na gigil sila. Itong taon na ito, walang confidential ang opisina ng Vice President. Sa susunod na taon, wala na naman, zero. Pero i-impeach. Kailangan i-impeach ang Vice President. Dahil napaka-corrupt ng opisina ng Office of the Vice President. Mga katambay. Ang hindi po corrupt, yung opisina po ng Pangulo, hindi po corrupt. Wala pong ginagasto, walang kinukurap ni sentimo sa Pilipinas, sa mga Pilipino. Wala po. Dahil ang kanyang intelligent fund o sinasabing confidential fund, napakaliit lang po. Napakaliit. 4.2
billion, mga tambay. 4.5 billion. Hindi na kayang bilangin ni Kamanong yan, mga tambay. Napakarami na salapi nun. Baka isang mesa po yun na napakarami. Isang mesang napakaraming pera. Napakahirap bilangin. Gagastusin lang po ng Pangulo ng Pilipinas sa loob lang po ng 12 buwan. 4.5 billion. Pero wala po nakikitang korupsyon po ron. At hindi po hinihinga ng resibo ng Makabayan Black at ng mga kongresista sa ating bansa. Ganon din po ang sinasabing dito po sa sinasabing DND, yung National Defense natin, na 1.8 billion, hindi rin po hinihinga ng resibo ng Makabayan Black, mga tambay. Kung paano po nila ginastos ang kanila Intel at Intelligent Fund. Ganon din po ang NICA, na meron pong napakalaking pera, kulang 1 billion. Ang DILG, kulang 1 billion. Ang DOJ, mahigit kalahating bilyon. Pero hindi hinihinga ng resibo ng Makabayan Black at ng mga congressman sa Kamara. Malilinis po nilang ginagamit yan. Tanging sa Vice President lang po ang napakalaki pong problema at hindi tama ang paggamit ng confidential fund, mga katambay. Kita nyo po, hindi po ito binabalita sa mainstream media. At hindi rin po ito sinasabi ng mga congressman kung gaano kalalaki ang confidential fund ng mga ahensya sa gobyerno, lalong-lalo na sa pangunguna ng Presidente ng Pilipinas. Siya yung pinakamalaki. At hindi rin natin alam kung gaano po kalaki ang hinahawakan confidential fund ng isang speaker ng Kamara. At ganun din po ang isang Senate President. Hindi po natin alam dahil hindi po nila nilagay. Pero ang tangi lang po problema at binabatikos ng buong ahensya halos ng Kamara puro kay Vice President Sara Duterte po lamang. Di ba? Nakakalungkot lang po. Sinisingle out nila masyado, mga katamay. Pero itong mga billion na confidential pa nila. Bulag po rito. Bulag ang mga media. Walang kumu-question sa lalaki ng numero ng mga ahensya na nabanggit ko, mga katambay. Pati ang Department of Transportation may confidential fund, mga katambay. Pati yung gaming sa museum o yung Department ng Sports, meron pa rin confidential fund, mga katambay. Pero yung opisina ng Vice President, hindi pwede magkaroon ng confidential fund dahil kinukurap. Pero yung 4.5 billion, walang korupsyon nakikita sa loob ng 12 buwan. Tinga lang yun, tinga. Tinga lang ng 125 million sa opisina ng Vice President. Tinga. Tinga lang nung 4.5 billion, tinga. Tama. Hindi nangihinayang ang Kongreso, ang Makabayan Black, ang media, doon sa nawawalang pera sa opisina ng Presidente na confidential fund na 4.5 billion. Mas nangihinayang sila doon sa opisina ng Office of the Vice President ng 125 million. Hindi rin sila nangihinayang doon sa 1.8 billion na hinahawakan ni Secretary Gibo. At ganun din po ang hinahawakan ng DILG Secretary Abalos na kulang 1 billion, mga tambay. At ganun din po ang DOJ, mga tambay. Hindi sila nangihinayang doon sa hinahawakan ng DOJ, mga tambay, na kulang mahigit kalahating bilyon, mga tambay. Pati ang PDEA, meron po confidential, mas malaki pa sa confidential ng Vice President, 500 million. Gigil na gigil po sa 125 million. Ang mga kapita-pitagan nating mga congressman, lalo si Franz Castro, na may kaso po at convicted na at hinatulan na ng korte. Hindi nagtataka lang si Kamanong at hindi pa nakukulong, mga katambay. Ano po masasabi natin dito, mga katambay? Kung ito po, paniniwalaan lang po natin ng mga congressman at ng sinasabing ang mga bumabatikos po kay BP Sara, di ba? Na napakasama na humawak ng confidential fund, na napaka-corrupt na, hinahawakan niya yung confidential fund, inuubos niya. Di ba?
Hindi raw ipinapaliwanag. Eh di sana magpaliwanag din yung mas malaki ang hinahawakan. Hindi na natin hihinga ng paliwanag ito kung paano niya ginastos sa loob ng isang taon. Yung 4.5 billion, saka yung kulang 2 billion, at yung sinasabing 1 billion, at kalahating billion, at exempted dito sa exempted na ipakita sa atin yung confidential ng Kamara at ng Senado. Di ba? Napakaraming pera, mga katamay, yung hinahawakan nila. Confidential fund pa lang po yan. Mga katamay, confidential pa lang yan. Tapos, babakbakan mo isang vice president, isi-single out mo lang. Di ba? Wala siyang hinihingi confidential fund. Magdadalawang taon na. Itong taon na ito, 2024, nada. Next year, wala pa rin siyang confidential fund. Zero. Samantalang yung mga magagaling na politiko na sinasabi po ng mga tagapagtanggol at lalo sa social media na talagang corrupt at masamang tao ang Vice President, ito po, sagana-sagana sa pondo ng bayan sa taxpayer. Isang damo ka lang hinahawakan confidential fund na galing po sa atin. Pero walang yaw-yaw, walang batikos, malilinis, humawak ng pera. Sobrang linis. Parang nilalagay sa washing machine at dinadryer pa sa sobrang linis nilang humawak ng pera. Di ba mga tambay? Nakakalungkot lang po. Kung hindi mo malalaman ang kanilang mga diskarte at hindi mo alam kung paano sila mamulitika, talagang mapapaniwala tayo nitong mga ito, lalo sa Kamara, lalo sa pangunguna ni Franz Castro. Mapapaniwala tayo nito. Di ba? Nila Manuel, nila Brosas. Kala mo kigagaling. Parang ang pinakamasama ng politiko sa ating bansa ay mga Duterte, ang BP Sara. Mga tambay, hindi man lang nila masubukan sa pera. Kung binibigyan ko kayo ng problema, sinasabi nyong problema ang confidential fund ko, hindi na ako kukuha. Okay lang sa akin yan. Ganyan ang politiko na hindi tumitingin sa pera. Bakit hindi nyo rin tanggalan ng confidential fund ng Pangulo? Di ba? Para sabihin nyo at ipakita ng Pangulo na siya'y malinis sa pera. 4.5 billion. Mamamatay na si Kamanong. Hindi mauubos si Kamanong yun Hindi kayang ubusin ni Kamanong yun. Mamamatay na si Kamanong. 4.5 billion. Baka buhay hari na si Kamanong noon. 4.5 billion. Samantalang Pangulo ng Pilipinas, 12 buwan lang niya hawakan yun. Kay Kamanong, buong buhay na ni Kamanong yun. Hindi pa mauubos yung 4.5 billion kasi ininegosyo pa ni Kamanong yun. Paano mauubos? Ininegosyo pa. Mauubos lang yun kung hindi ka na magtatrabaho at hindi ka na magninegosyo. Di ba? Kalungkot. Natatawa lang si Kamanong dito po sa ginagawang kabalbalan at pamumulitika ng Makabayan Black at mga congressman, mga senador natin. Komento ni Kamanong, sobra nilang sinisingle out at pinupolitical harassment ang isang vice president at ang mga Duterte, mga tambay. Pero wala naman pong lihim na hindi nabubunyag. Lalabas at lalabas po ang katotohanan, di ba? Di ba mga tambay? May social media na tayo ngayon. Hindi na tayo kayang bulagin at bulahin ng mainstream media kasi hindi naman nila nilalabas lahat. Ang nilalabas lang nila ngayon, yung papabor doon sa nagbabayad yata sa kanila. Kung saan sila nakikinabang ngayon. Binibigyan nila ng pabor. Bakit nasabi ni Kamanong? Biro mo, putok na putok sa social media at merong nagpaparatang sa issue na nagdodroga ang First Family. Pero tahimik ang media. Di ba? Tahimik ang Kamara. Tahimik din ang Senado. Di ba kayo nagtataka? Dahil hindi kaya mga katamay, komento ni Kamanong, hindi kaya nagagamit yung 4.5 billion confidential fund sa kanila. Komento lang ni Kamanong. Dahil ang lalaki ng confidential fund, pwedeng magsara ng bibig at pwede kang bulagin at gawin kang bingi. Confidential fund pa lang mga katamay. Di po ba? Kaya walang lumalabas na issue. Pagdating sa ikasisira ng administrasyon.
Dahil sa lalaki yata ng confidential, di kaya dito nagagamit. Komento lang ni Kamanong, mga katambay. Muli po, si Katambay Manong nalulungkot po sa lalaki ng numero, napakaraming kwarta, pera na dapat na igagawa na ng tulong sa ating mahihirap. Lalo-lalo na sinasabing, sa kahirapan, ito pong confidential fund ng mga ahensya natin na sobrang lalaki. Hindi naman dapat ganito kalalaki sana. At naitulong na lang sana, sa naghihikahos nating ekonomiya, nagmamahal ang bilihin, kawalan ng trabaho. Kaya lang, confidential fund pa lang, mga tambay. Ubos na ang ating pera, ubos na ang ating tax, confidential fund pa lang. Mahirap pa rin ang ating bansa, Mahirap pa rin ang mga Pilipino, nagugutom pa rin. At sasabihin sa atin ng pamahalaan, nag-research sila, statistic, 64 pesos lang ang bawat Pilipino sa maghapon, isang pamilya. Mabubuhay na at hindi na tayo mabibilang sa mahirap na tao. 64 pesos. Pero sila, confidential fund pa lang, 4.5 billion hahawakan nila. Confidential pa lang yan. Wala pa yung pangkain nila dyan. At wala pa dyan yung travel. Yung travel, wala pa. Hindi pa kasama dyan. Confidential pa lang yan. Wala pang budget ang travel, pagkain, di ba? At yung sweldo, may sweldo pa rin yan. Wala pa yan, hindi pa na ilalatag yan. Sweldo, travel, at yung mga pagkain na ginagastos, di ba? Mga party-party. Pero mga Pilipino, nagbabayad ng buwis, nagbabayad ng tax, 64 pesos lang pagkasyahin nyo. Mabubuhay na tayo. Let's bolt in! Salamat po mga tambay, lalo po sa nakagusto po ng ating maliit na channel at sa mga nagla-like, share, and subscribe. Maraming salamat po mga tambay. At sa mga nagko-comment po, nababasa po na inyong lingkod. Maraming salamat po. Muli po, paalam, ingatan nawa. Bye-bye.